The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning! Morning, Pastor! Morning, Ted. Morning, Chuck. Kumusta sa pinakamagandang lalaki sa balat ng Channel 5? Easy. Ibang klase. Dali, baka. Dali lang. Sa balat, akala ko balat ng lupa. Baka kagalitan tayo nila Bossing Vic. Ayan na. Nila Kuya Joey. No objections naman daw. Sa kaganda. Baka kagalitan tayo ni Jose Manalo. Yan. Saka ni Wally Bayona. Basta sa'yo daw ang corona, no objections. Sabi nila. Oo nga. Nung pumasok yung Itbulaga, medyo may lumaban sa'yo, Brad Ted. Ikaw talaga. O sige, so mukha nasa Makati ka na ngayon, Brad Jeff. Yes, Brad Ted. Nasa office na tayo ngayon. Sige, kumusta ang traffic? 5:30 ako umalis para sure na talaga. So, okay naman. 7:30 nandito. 7:15. 2 oras talaga ang 2 biyahe. hours, ano? 2 Nang hours alas talaga. 5 ng umaga. Ilang kilometro yon? Binibilang mo ba sa iyong kilometrahe? Tumigil na ako magbilang para hindi ako maasar eh. Tama naman. Titignan ko sa weight. Oo, tignan mo minsan ha. 15 kilometers doon sa iyong ba yan? odometer para makita mo kung para Yes. ilang kilometro. So basically kung gaano nga katagal yung biyahe. Okay, sige. So ito na mga kapatid, ang ating pong inaantay, ang pinakamagandang balita po naman, ang ating pong The Daily Brad. Brad Jeff, take it away! Yes, Brad Ted, batiin ko lang, may na-meet ako kahapon si Engineer Jonathan Padilla, lagi nanonood sa atin. Yung mga nag-approach lang to, minsan naglalakad lang ako. So thank you so much for tuning in. Sally Villanueva, thank you rin po for tuning in. At sa aking hairstylist, Ate Bell, ayan, nanonood si Ate Bell ngayon. Kapon po, in-advise natin yung letter sender natin about forgetting the past. Actually, twofold po ito, kaya sususugan ko lang kasi because of the lack of time kahapon. Sinabi kasi ni Paul dito sa Filipos 3:13 para makita nyo kung saan pinaghuhugutan na itong payo ko na to. Sabi niya, mga kapatid, hindi ko ibinibilang na nakamtan ko na ito, yung success and all yun, sabi niya. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko na ang mga bagay na nasa likuran ko at pinagsisikapan kong maabot ang mga bagay na nasa harap ko. So pag tinignan mo to, Brad Ted, sabi niya, isang bagay lang ang ginagawa ko. Pero bakit dalawa yata yung minention mo, Paul? So ang ibig sabihin ni Paul, focus lang siya dito, hindi siya distracted sa maraming mga distraction. Kaya pala one thing, pero two-sided. Para lang po yung coins, di ba? Yung mga barya. Isa lang yung barya, pero dalawang side po siya, di ba? So yung po yung sinasabi ni Paul. Yung una, forgetting what is behind, hindi ibig sabihin na nagka-amnesia ka, babaliwalain mo yung nakaraan, yung mga natutunan mong sa mga maling nagawa mo. Pero sinasabi lang ni Paul, huwag mong hayaan na yung nakaraan mo magdikta ng takbo ng inaharap mo. Yun lang po ibig sabihin niya. Kasi may mga taong may mapait na nakaraan 2024, punong-puno ng unforgiveness, punong-puno ng bitterness, ng anger. Kung yun na magdidirect ng future mo for 2025, walang mangyayari sa 2025 mo. Paulit-ulit lang po yan. So yun yung unang side. Ito po yung kabilang side, mag-focus ka sa hinaharap. Ibig sabihin, gusto ni Lord, mag-move on ka, at the same time, meron kang destination. Naalala niyo po yung sa Alice in Wonderland, tinanong niya yung pusa, saan ba papunta tong direksyon na to? Sabi nung pusa kay Alice, saan ka ba papunta? Ang sagot ni Alice, wala, hindi ko alam kung saan ako papunta. Ang sabi ng pusa, then it doesn't matter. Huwag mo nang alamin kung saan papunta yan. Wala ka naman palang gustong destinasyon eh. Minsan ganun tayo eh. Kaya sera-sera lang. Ano bang goal mo sa marriage mo? Ano ba goal mo dyan sa parenting mo? Ano ba goal mo sa physical mong pangangatawan? Ano ba goal mo dyan sa negosyo mo? O pag-aaral mo kung estudyante ka? Kung wala tayong goal, para ka lang nililipad ng hangin. So hindi po madaling mag-move forward, lalo na kung may mga challenges. Pag malakas yung hangin, di ba? Ang hirap lumaban. Pero ito'y nagpapatatag sa ating pananampalataya. Kahit hindi mo pa nakikita yung buong picture, alam mo, papunta ko dyan. Yan ang direction ko. Pag wala kasi tayong direction, kahit saan ka na lang abutin. Mabigat, hindi mo alam kung nakarating ka na o hindi. So gawin po natin yung mga small, consistent steps. Kahit maliit na progress pa rin yan. Magtiwala po tayo sa plano ni Lord para sa ating future. Minsan yung takot sa future ang umahadlang mag-move forward. Pero tandaan mo, it's not about
the future. It's about who holds the future. Sino ba may hawak ng kinabukasan mo? Kung alam mong mahal ka niya at powerful siya para i-carry through ka niya dyan, kayang-kaya nating harapin lahat ng mga challenges natin. Amen? So kapatid, hindi mo man mabago yung nakaraan, pwede mong hayaan si Lord na baguhin ang direksyon ng future mo. Huwag ka titigil. Tumakbo ka lang na may pananampalataya, nakafocus kay Lord, ang author ng ating buhay. Filipos 3:13. Mga kapatid, hindi ko binibilang na nakamtan ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko na ang mga bagay na nasa likuran ko at pinagsisikapang maabot ang mga bagay na nasa harap ko. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa advice ni Paul. Mahirap, Lord, tumahak sa mga lugar na parang hindi kami sigurado. Pero Lord, mas mahirap na ma-stuck kami dito sa sitwasyon na to dahil hindi kami magpo-progress. Kaya Lord, salamat dahil yung mga kasulatan mo, nagiging giya namin, ang guidance namin ng salita mo, gawin ng tama, gawin ng marangal, gawin ng moral, gawin ng legal. Dahil pag ginawa namin yon, tama ang landas na tinatahak namin. Salamat Lord, sa lakas ng pananampalataya ng mga kasamahan namin nakikinig. Palakasin niyo pa po ito upang makamtan ang destination na tinatahak nila tungo sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. And we pray, Lord, lagi niyo pong aalagaan si Brad Jeff. Bless his mission. Gabayan niyo po siya lagi. Alagaan ang kanyang kalusugan, ang kanyang mga kasamahan na nagpapalaganap po ng magandang balita. Sa aming pong programa, araw-araw, in Jesus' name we pray, Amen. 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 God bless you, Brad Jeff. And abangan natin tomorrow dahil bukas meron tayong Anong Say Mo, Brad. Para sa mga letter senders natin, makinig po kayo ha. Bukas po, panibago pong interesting story ho na naman ang ating babasahin at humihingi po ng kaakibat na payo mula kay Brad Jeff. Brad? Yes, Brad Ted. Kung gusto niyo po sumulat at kahit pa paano mabigyan linaw kung meron bang kayong gustong desisyonan, pastorjeff.ph po at gmail.com. At kung Facebook naman po, pastorjeff.ph lang po ang aking Facebook channel. Makita-kita po tayo dyan sa Facebook na yan. Sumulat kayo and hopefully mapili po yung inyong liham para po masagot natin sa tulong ng wisdom from the Word of God. Ted? Okay, so thank you very much. And Brad Jeff, we'll catch you again tomorrow. At regards din sa iyong hairstylist. Oo. Huwag ka mag-alala, Pepe. Aayusin natin yan. Oo. Hindi kasi sana all, ha? Alam mo, yung may mga taong pinagpala na hindi mo na actually Brad Pitt kinakailangan look pang... eh. Hindi, yung... Di ba ganyan ang peg ni Brad Pitt Hindi, tsaka eh. yung hindi mo na kinakailangan pang magsuklay na magsuklay, isang oras ka nagsusuklay. Kay pastor, di na kailangan maligo. Hindi, tsaka kasi, di ba kapag kasi kumakaunti na ang buhok mo, mas tumatagal ka magsuklay. Ba't kaya ganun, ano? Yung mga tao habang numinipis, di ba? Ganon? Habang numinipis ang buhok, patagal na patagal magsuklay. Kasi makakapal ang buhok, di ba? Oo. Mas matagal magsuklay pag kakaunti na ang buhok. Kokonti sinusuklay. Iniisip ko kasi dahil na-assess ko kung tatay ko ganun eh. Ang tatay mo wala ng buhok eh. So wala siya susuklayin. Oo, lagot ka. Magre-reply na naman yun, magko-comment yun. Sasabihin na naman nun, oy, may buhok pa ako. Hindi. Bilang nga lang. Hindi, yun ang wala ka nang susuklayin. So no more time, di ba? No more time wasted. Nabawasan na ang oras sa mga bagay-bagay. Mailalaan sa mas importanteng bagay. Oo, sige. Hayaan, tatanda din kayo. Una-una lang yan. Una-una lang. Salamat na marami, Brad Jeff. Mabuhay ka. Salamat, Brad Ted. Salamat din kay RD Abelio, kaibigan ko nakikinig ngayon. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.